Hello guys, samahan niyo ako maglamaw taog, butong. Butong ang tawag sa amin yan or boko. Yan po ay coconut, galing po sa taas ng coconut niyan. Kumuha, yung coconut kasi, ano po yan, gagawing sanggutan ng aking anak. Kailangan kasi malinis yung daan sa puno, walang mga bunga. Kaya tinanggal muna niya yung mga butong. Pinagtatanggal niya para malinis yung pag-akyat niya, hindi sa gabal doon sa taas. Ganun po kasi yung sanggutan. Sanggutan or basta kasanggutan ang tawag sa amin yan. Kailangan kasi siya malinis yung puno para pag-akyat niya hindi siya sagabal at hindi nakakatakot ba pag umaakyat siya. Anak ko po 'yan, nananggot para po sa ano, panggastos niya sa pag-aaral niya. Isa po kasi siyang estudyante kaya nagsusumikap siya na sanggot para may pambaon siya sa pag-aaral niya, isa po siyang college. At yan po, kinuha na po niya yung nyug, tinalian po niya galing sa taas ng nyug para hindi po siya masira kahit ilang araw man mula sa pagbaba niya yung buko na yan. Kasi pag hinuhulog mo yung buko, madali po siyang masira. Isang araw pa lang, maasim na yung sabaw, hindi mo na siya pwede inumin. Kaya tinalian niya yung buko mula sa taas hanggang sa baba para araw-araw man kainin, hindi siya masisira kagad kasi hindi man siya magliki-liki ba yung mabiak-biak ba. Kasi pag nabiak siya ng konti, ayun na nga, maasim siya. Kaya inano siya, tinalian siya mula taas hanggang baba. Ang una niyan, kumuha muna siya ng tuba, nananggot muna siya para pagkatapos niyan kumuha siya ng butong. Yan. Pagkatapos niyan, inilagay na niya yung tuba doon sa may container kasi siya. Doon po niya nilagay yung lahat ng tuba na kinuha niya mula sa puno doon sa itaas ng niyog. Yung tuba po niya hindi po pula kasi puti po yan at gagawin po niya yung suka kasi may bumibili kasi naman ng suka. Yan po ang tawag ay suka, pure galing po sa tuba. At saka pinakain din niya ako ng isang piraso na buko kasi nga nagugutom na ako sa kakaantay sa kanya. Inaantay ko kasi siya hanggang sa matapos siya mananggot mula sa taas hanggang sa pagkuha niya ng buko mula sa taas. Kaya inaantay ko siya at ako po ay nagugutom. Humingi ako ng isang piraso para kainin ko pero uminom din ako ng sabaw pero konti lang kasi nagugutom ako. Pag wala ka pang kain, sinasabi nila bawal daw kumain ng buko pero kumain po ako niyan kasi gutom na po talaga ako. Yung nasabi noon kasi sinasabi sa amin na huwag kayong kumain ng buko pag wala pa kayong kain kasi nakakasira daw ng ulo. Yung nakabuang ba. Ngayon, kumain talaga ako kahit gutom na ako, simba ko, siguro manang mana o kaliwat na yung mga buang ba yung ganun, yung mga nasisira ko. Kaliwat siguro na, oy, hindi siguro yan sa kinakain, pero simba ko lang siguro. Yun, kumain naman ako pero okay naman. Kasi yun na nga, nagugutom na ako, kaya kumain na lang ako dyan. Pero pagdating doon sa bahay, ginawa ko talaga yan ng buko salad. Nilagyan ko ng mga halo-halo na, katulad ng biscuit at saka gatas, sinaluan ko yan doon sa bahay. Pagkatapos niyan, kinain ko, inantay ko muna yung anak ko kasi umakyat siya ulit ng isang puno. Marami kasi pa siyang inaakyat dyan, kaya inaantay ko siya mula sa taas hanggang sa pagbaba niya. Tinignan, medyo Siya hirap di pa sa kasi siya sa ka-vlog, pagkuha niya sa bagong tuba doon sa vlogger pa taas. 'to. Kaya yan, inaantay ko siya. Ayan po, yung tinatawag nila nga tuba po galing sa niyog, yun po, nilalagyan po yan ng tungog kaya siya pula ang kulay. Yung tungog po, yun po yung binibili doon sa mga tindahan. Mahal po yan, pero yung mga tungog ay galing po daw yan sa mga puno din yun ng kahoy, mga balat. Kaya ginaling o dinorog, ayan, binibigta na sa mga tindahan, dinideliver na nila. Then binibili din sa mga mananggiti, yung mananggot, para ang kanyang mga tuba ay maging kulay pula. Pero sa galing talaga yan sa puno, ang kulay talaga ng tuba ay isang puti. Ano, noon kasi yung mga mananggiti, ang kasagaran kasi makita ko tulad ng sa aking papa noon na yung galon nila ay pula. Yung di ba na ano, kahit pitlaguan pa nila, kahit linisan pa nila ay lagum ang kanong mga galon. Itong anak ko kasi ayaw niya yung madumi kasi umiinom ako at saka ginagamit namin ng suka. Ang suka nitong tuba na to. Kaya gusto niya malinis yung lagayan doon sa taas. Nagdadala siya ng isang galong tubig. Yun na nakikita natin ay hinuhugasan niya. Ayaw kasi niya yung marumi. Gusto niya malinis ang kanyang tuba kasi umiinom din kami at gumagamit kami ng suka. Yan po ay pure talaga, nakikita natin kung paano niya kinuha. Kaya pure na pure po talaga yan na galing sa puno at yan ay naiinom na ano. Paminsan kasi yung sinasabi nila na magkaigit o yung ano ba yan pag umiinom yan. Depende po kasi yan sa ating katawan na hindi tayo sanay, lalo na hindi tayo parating umiinom yan. Tulad na pag umiinom ka niyan, huwag kang uminom talaga ng tubig niyan. Kasagaran, yan po ay magpupuroro talaga yung puwet natin pag yung umiinom ka niyan, then umiinom ka rin ng tubig, ayan, hahalo na sa tiyan mo. Kahit man yung tuba na walang halo, kahit pure man yung tuba, pag hindi rin tayo nag-iingat, at yan, magpupuroro talaga ang ating tiyan pag umiinom niyan. Kahit pure pa siya. And then yung tiyan natin ay hindi sanay din na umiinom niyan, yun ang sinasabi nila ay magpupurorot pa din yung tiyan mo. Kahit sabihin natin na pure siya. Kasi nakikita naman natin na pure talaga siya, mula talaga siya sa puno. Kami umiinom din kami niyan, pero konti-konti lang, hindi marami iniinom namin. And then binibinta din kasi niya yan at saka yung suka. Kaya nayaan namin siya para matuto din siya na mag-ipon at matuto din siya na may panggastos siya sa school niya, na ano siya ba, may pera siya na sarili niya, na hindi na siya pa nahingi-hingi sa amin na may sarili siyang pera. Kaya nagsusumikap siya na magsanggot. Ayan, inaakyat na niya. Nagsusumikap siya para ay may pambaon siya sa school, na hindi siya lahat na iaasan niya sa aming mga magulang ang kanyang pag-aaral. Ayan.
Nagtaka kasi ako bakit hindi niya lahat kinuha yung mga lubi andun sa sangkutan niya. Kasi yun pala ay gusto pala niya iinumin niyo yung sabaw doon sa taas. Gamot kasi yung ano, yung tubig sa butong pag lalo na ay mapadami natin ang kain natin ng maalat at lalo na naglagi tayo nagso-soft drink o ano pa yung ano yung bawal sa atin. Ay yan ay pampanlinis kasi yan sa ating tiyan kaya nag-iiwan din siya ng mga lubi diyan para iinumin niya araw-araw yung buko. Hindi niya lahat ay kinuha para may gagamitin daw siya na pang inom araw-araw at saka may makain siya ng buko para yan kasi naman gusto ko kasi sabi ko linisan mo yung sangkutan kasi lahat ng sangkutan mula noon nung mga katigulangan na mananggiti noon kailangan talaga malinis yung puno na walang sagabal ba pag aakyatin at saka magkakaahas kasi yan pag hindi malinis yung puno at saka ano ba yan mga bakukang basta kay yan ang reason nila kung bakit nila nililinisan yung puno pag tinatawag nga gagawing sangkutan ba o tuba kaya kailangan talaga malinis kita yung mga puno sa mga sangkutan kahit saan. 'Di ba malinis pero sa kanya ayan oh maraming mga lubi-lubi pa. Kaya pag kami ay humihingi sa kanya may maibigay kami siya sa amin na butong kay hindi man niya lahat tinatanggal. Kumbaga inuunti-unti lang niya ang pagkuha sa butong diyan sa taas para may magagamit pa siya araw-araw sa pag-iinom ba kay masarap man yung sabaw at nakakalinis din siya sa tiyan ng mga bito kahit charot. Yun na nga makakalinis yung butong yan na sinasabi. Pati din doktor ni inano din sa amin yan na umiinom araw-araw ng buko kasi pampalinis daw ng tiyan. Yan naman ay kaya yung mga sangkutan niya ay hindi niya tinanggal lahat ng buko kaya pagdating ko diyan nagtaka ako bakit yung puno ng ano niyog hindi malinis hindi tinanggal yung mga bunga ayun pala ang reason niya kay para daw maiinumin siya araw-araw pag siya ay pumupunta diyan yan, ang sangkutan ay para siya mo tuba, depende po kayo kasi yan sa pagpananggot sa mananggiti ba, depende po kasi yan. May mananggiti kasi na kunti lang yung tuba, may mananggiti rin na marami ang tuba. Kaya depende po daw yan sa kamay, yan po ang sinasabi nila. Depende po daw yan na madami ang kanyang tuba. Kaya siya naman ay marami ang kanyang tuba na kukuha. Yung mga 1 galon, yung iba media galon, yung ganun ba. Pero yung ibang mananggiti, may mananggiti din sa unahan din, ay kukunti lang yung tuba. Kaya magdepende pala daw yan sa kamay paano daw yun abisan yung ano para madami yung tuba. At saka yan naman siya nagtuturo sa kanya yung papa ko kasi yung papa ko talaga noon yun yung mananggiti tapos ang papa ko nagturo sa aking asawa na mananggut. Then yung asawa ko naman siya na rin ang nagturo diyan sa anak ko na mananggut. 11 years old pa po yan siya. Umaakyat na po yan siya ng puno ng nyug na mataas. Kaya sinusubukan muna niya kung makakaakyat ba siya o marunong ba siya mananggot. Kaya nung 11 natakot ako noon, bigla lang siyang umakyat. Hanggang sa naibog na siya ba, yung gusto na din niya na mananggot na kikita niya yung papa niya na yan lang ang hanap buhay ng kanyang papa. Nag-aaral sila ng elementary, yan lang po ang hanap buhay, isang mananggiti. Kaya ay may maibigay naman kami sa kanila pag nag-aaral sila. Kaya parang nakuan siya ba na, ay maganda pala mananggot. Kaya yun, sa 4 kong anak siya lang din ang marunong umakyat ng nyug. Siya lang din ang hindi natatakot at na nagmana sa kanyang papa na mananggiti. Mahirap po ang pag-akyat daw sabi niya, pero ano lang, tiniis lang talaga niya para may pera siya. Alam mo noon, yung mga noong kapanahunan, yung mga mananggut, ay katulad ng papa ko, nako, yung tuba noon, mura lang, iniinom lang. Yung pala, ang pag-akyat pala niyan, mahirap, hindi basta-basta. Iniinom lang talaga, tapos din yung mga nangungutang, hindi rin nagbabayad. Ayun, yun ang nauso doon sa bukid doon, wala, hindi nagbabayad, at saka iniinom lang. At saka marami, free-free lang ba? Kasi yung tuba noon, mura lang. Ngayon, mahal naman yung tuba ngayon kasi yung tungog, mahal din yung tungog. Yung pampapula ba, pampakulay sa tuba, kaya nagmahal na din. Hindi rin nila inaano yung noon mura lang kasi yung tungog noon mura lang din yung tungog ngayon mahal naman yung tungog kaya nagmahal na din yung tuba. Yung iba kasi parang ano lang sa kanila ba na oy bakit mahal ang tuba sa pag-akyat pa lang kita nyo ang pag-akyat niyan hindi basta-basta mahirap kaya ako nga mama natatakot ako sa kanya kailan kagustuhan niya talaga na mananggot siya para magkakapera siya. Ayun, kaya hinayaan ko lang siya. And then, yan, yung anak ko kasi, ano siya, athlete siya sa school, at saka marami siyang sinasalihan na, ano, athlete, dragon boat, kung ano pa, bikers, kung ano-anong, ano siya ba, kumbaga, ano siya, yung, exercise juga kaayo siya, hanggang, kahit sa school, ano siya, athlete niya, nag-jogging, kung ano-anong pinagagawa niya. Kaya, ang pag-akyat niya sa sanggutan, exercise na pud niya para sa iyang mga dula o sa iyang mga
aning athlete niya, sa pagiging athlete niya, exercise na po niya ang iyang pagpananggot. Nandiyan na po lahat yan yung mga ginagawa niya. And then, pagkatapos namin yung buko kinuha, binuksan ko na rin pagdating ko sa bahay, binuksan ko na para titimplahan ko na gawin kong lamaw. Lamaw ang tawag sa amin. Iwan ko sa inyo kung anong tawag sa inyo niyan, yung lamaw. Basta kasi sa amin sa Bisaya, lamaw po ang tawag sa amin. Hinahaluan lang po namin ng royal at saka biscuit, gatas. Depende na po kasi yan sa atin, no, kung anong ihahalo niyan sa butong. Sabi ko nga, bakit yun lagyan ng royal, ano yan, di ba yung sinasabi na nakakaano, then sabi ko, lagyan natin din ng sabaw sa butong kasi yung sabaw sa butong, gamot naman din yan, di ba? Kaya hinaluan namin din ng sabaw sa butong yan para naman ay tawag nila ay gamot talaga at nakapalinis. Ano, depende naman kasi sa atin, no, kung anong ititimpla natin sa mga ganyan na buko. Ang iba nga, ang tawag niyan ay halo-halo na kasi macaroni salad na ang hinahalo nila sa buko pag tuwing Pasko. Yan na po ay kung ano-ano lang po kasi ang pinaglalagay natin, magdepende yan sa atin. Sa amin naman kasi mahirap lang, konti lang yung budget natin kaya ano po, yan lang po ang hinahalo namin. Kahit ganyan lang po yung halo namin, masarap naman po. Ayan, kumakain na po yung mga kasamahan ko. At saka yung buko na yan, yung mga bagal-bagal ng buko na yan, ayan, ano po namin yan, sinisibak ba, ginang pikas-pikas ba, mga ginagagmay-gagmay ang balat ng buko. Kaya masugnod bang po siya, panggatong ba, yung buko niyan, para din yan siyang palwa, ano na, siga po na siya pag ano mo, bilad mo lang sa init, tapos slicein mo, hiwa-hiwain mo yan para din yung palwa sa niyog, na pwede mo siyang putol-putol na ibibilad mo lang para siya ay panggatong. Then, mas save na din ang ating pangluto niyan, tulad sa amin, wala kaming gasol, ang panggatong namin ay isang kahoy. Kaya yan ang bukong na yan, hindi rin maitapon yan dyan sa amin. Lahat ng bukong at saka bagol, palwa, kahoy, ay nako, walang mawala sa ano dyan, walang masayang. Lahat talaga ay nagagamit namin yung part of kahoy sa sa niyog. Magamit namin, hindi na maitapon yung mga ano. Kahit lukay, pwede mo yung lukay gagamitin pang ano yan, pang sugnod. Lahat po 'yan ay ano, kasi yung katulad niya ngayon 'no, yung gasol nagmamahalan na. Buti pa sila ay nagmamahalan. Ayan, kumakain yung mga kasamahan ko. Thank you po sa lahat ng laging nanonood. Thank you for watching.